horrible thing about fake news is it undermines democracy, especially because social media is supposed to be a platform, a democratic platform, where the ordinary citizen can have a voice. The problem is when you put in the fake news and the trolls, they drown out the legitimate voices in favor of paid voices that want to skew public opinion. No, so they want to make it appear that public opinion, let's say, is tilting this way or that, but in truth, it's just a small segment of digital warriors who are paid to deliberately fool people. Ang ganda po ng discussion natin and we're talking about yung darkness ng disinformation. Would you like to add to that po, Prof. Charles? Yes. Ang ganda ng metaphor na darkness, no? Kasi ang disinformation, kapag nandun ka na, no? At pipiliin mong mapaniwala talaga ng disinformation, lalong mas dumidilim, no? At lalong mas hindi mo nakikita yung liwanag, no? At importante din ito doon sa discussion natin ng disinformation and democracy. Kasi interesting yung relationship ng dalawa, no? Na bakit tayo may fake news? It's because people are free to share their thoughts, no? That's democracy, no? So hangga't may democracy, talagang alam natin na merong fake news, no? Pero importante rin na may negative aspect naman yung disinformation sa democracy, no? So balikan muna natin yung democracy. Ano ibig sabihin natin ng democracy, no? It's when people, ordinary people like all of us, no, can participate in politics, no, or in public affairs, no? So ibig sabihin meron tayong sariling boses, no? At dinadala natin itong boses natin doon sa mga political affairs, no? Pagboto, pagprotesta, or yung mga town hall ngayon, 'di ba? Nauuso sa mga barangay yung pupunta ka sa town hall, makikinig ka sa barangay chairman, sa inyong mga councilors, no? Pero, ang nakakalungkot ay, dahil nga may disinformation, no, ito yung klase ng political reality na dinadala ng mga citizens who involve themselves in democracy. No? Kasi ang democracy, hindi naman siya perfect. No? At maraming scholars ang magsasabi, it's a flawed democracy after all. Pero ang gusto kong patunayan, or ang gusto kong puntahan ay, anong klaseng mga citizens ba ang pumapasok sa democracy? Because at the end of it all, no, the kind and the quality of the democracy that we have and that we enjoy is based on the citizens and based on how they perceive themselves in the polity, no, or yung political side ng ating buhay, no. At kung yung mga citizens na ito ay naniniwala sa disinformation, no, ito rin yung klase ng demokrasiya na meron tayo, no, isang democracy na naniniwala ka sa mga fake news, sa mga ganitong information. And it's good that you mentioned that. Kasi in the democratic, nabablur yung, the disinformation, nabablur yung lines ng, nawawala yung pagkakaroon ng peaceful exchange or debates or conversations. So, ang laking effect talaga sa democracy. Kasi, kung walang nabablur yung lines, ano ba yung totoo? Saan ako magbebase ng totoo? Yung shared reality natin, alam mo yun, bitak-bitak parang my truth. Ang truth is exclusive. Truth is truth no matter what. I mean, hindi yan parang my truth, your truth. Hindi, truth is truth. Kaya nga, yun yung ang impact nun, awayan ng awayan. Sa pamilya, nagkakabitak ng pamilya. And then, nagkakaroon ng threat sa conflict, pati economics. Like, pag magulo ang isang bayan, siyempre, pati economics na naapektuhan. Nawawalan ng namumuhunan, nawawalan ng trabaho, nag-aaway, lalo naghihirap. So, it's really it affects everything. Ito yung sinasabi ni Anton last week na polarization, di ba? So, yung democracy, papasok ka doon, syempre, citizen tayo, gusto nating pumasok sa isang demokrasiya, no? Kung ang dala mo doon sa democracy at sa governance ay fake news, syempre, most likely, no, ang debate nyo din doon ay tungkol sa fake news, no? At mas lumalala yung polarization. Kaya doon din mas polarization is, yes, it is an aspect of democracy, but it also erodes, no, or corrodes democracy in a way. Na parang humihina yung demokrasiya kasi may mga boses na may mas malakas kaysa sa
iba, no? So importante yung ganito. At syempre, no, maganda rin yung nakikita natin na yung Build Pilipinas at yung Pili Nation, no. May mga active volunteers tayo, no. Maganda 'yon kasi ibig sabihin magpapatuloy yung laban sa demokrasiya, no. Pero kailangan rin nating harapin na hindi naman lahat ng tao ay politically active at engaged, Yes, no. yes. May mga tao talaga na ang tawag sa kanila yung mga incidental information seekers, no. Magsisik sila ng information kapag lang gusto nila. No? At karamihan sa mga botante natin sa bawat elections, ganito sila. Alam nyo ba, sabi ng SWS, malaki yung porsyento ng mga tao na pipiliin ko lang yung boboto ko on the night before the elections. No? Malaki yun kasi ibig sabihin, on the night of the elections, lahat ng information na makukuha nila, doon pa lang nila ngayon i-assert. No? So while maganda na meron tayong mga active volunteers, importante na may panawagan kasi may panawagan silang dalawa. So, Prof, may Prof, ang sinasabi mo, hindi naman yung the night before kasi may envelope. Ay, di ko po alam. Pero ganun, no? So, ibig sabihin, malaking porsyento pa rin na iniisip pa rin nila yung sinong boboto nila, no? So, importante yung ginagawa ng mga organizations na ito. Pero siguro, ang panawagan ko din naman ay para po sa mga nanunood, importante na aktibo tayo even before the elections, Yes. no? Kasi ngayon po, sabi ni Sir Anton, no, ang fake news, hindi na siya halatang fake news. No? Ngayon, meron na tayong tinatawag na deep fakes, no? Yung mga politiko tapos sinasabi nila yung boses nila gayang-gaya, no? Artificial intelligence. Meron tayong mga artista na kunyari ini-endorso nila yung kandidato pero hindi naman nila ini-endorso yung kandidato na ito. So, para sa mga citizens, no, and I feel this is where the polarization comes in, no? Kasi ngayon, baka tinatanong nyo, ano bang pinaka-effective way to fight disinformation? No? Mahirap, unang-una, no? Ikalawa, iba't iba yung sinasabi ng iba't ibang scholars, no? Pero ang pinaka hindi daw effective ay yung moral correction. Yung ibig sabihin na ako tama ako, mali kayo, makinig kayo sa akin, no? Kasi doon pa lang, no, lumiliit na yung credibility at yung pananaw ng tao sa sarili niya na parang mali pala ako. So ang gagawin ko, maniniwala ako sa pagkakamali ko kasi masasaktan ako. No? So importante, no, tama yung sinasabi natin before na yung tao sa tao, lahat naman tayo ay tao, no? Lahat naman tayo ay naniniwala sa isang bagay, no? So importante yung ganung persuasive mechanism, no? Na hindi ka nang gagaling sa mas magaling ako sa iyo, pero pareho tayo, no? Second, importante din po siguro para sa lahat ng manunood, no, na always check the source of your information. Yes, tama. No? Kasi sa sobrang, effective, maganda itong balita na ito, i-share ko agad. No? Unang-una, importante na sana yung credible news sources pa din. Lagi tayong babalik dito. No? Second, think before you click. No? Hindi Dati lang- kasi think before you click lang eh. Hindi lang yung gwapo, no? Or Oo. kaya maganda. Oo, kasi parte din yun, I mean, it's a different conversation, no? Pero importante na alam natin sino yung pinagkakatiwalaan natin, no? At babalik pa rin tayo doon sa mga news source that we really trust, no? Hindi tayo pababayaan ng mga media companies na nandyan talaga for a long time, Oo, no? yung meron ng history. May history. Yung nakakapag, Charles, yung sinasabi na naniniwala sila compared nga doon sa merong ethics and standard na sinusunod, katulad ng mga journalist, mga doctors, mga professional, na may mawawalan sila ng lisensya o mahahabla versus yung mga nasa mga social media platforms lang na pag hinabla sila, papalitan lang nila yung channel nila and then lipat sila, yung milyon nila susunod sa kanila, wala silang mawawala sa kanila kahit namang ilang beses silang magsunungaling. So Unfortunately, Ms. Vicky, based on survey, 60% or more believe in fake news. At ang fake news galing sa mainstream media. Yun yung nakakalungkot na katotohanan na yung population natin, they believe ang mainstream media mismo yung source ng fake news. Now, ang dami yung na-mention kanina, ang dami ko rin gustong sabihin, na-mention ni Prof yung word na tao. It's kind of odd kasi yung grupo ko, yung unit na hawak ko sa Build Pilipinas, we call it TAO or Truth Ambassadors Online. And nagkaroon ng debate about the term truth kasi
yung truth actually, Miss Miki, may mas malalim pa na debate dyan eh. Is it really, truth is really absolute or is it parang agreed truth? Or mayroon bang shared truth? Doon eh. Kasi at the end of the day, kung sino yung nakaupo, siya yung may hawak ng katotohanan. That is also a fact, no? Kahit sabihin mong truth is absolute. Pero look at us now, where we are at, given this current administration. Ano yung totoo? So we have two versions of truth, and that is the reality of it. So doon pumapasok ulit yung polarization. So naglo-loop lang tayo doon. Disinformation, kakambal ng polarization. As long as we are divided and we cannot agree on a common truth, wala. Hindi natin ito masosolusyonan. Ang realidad doon is bine-blur nila yung truth eh. Kaya nagkakaroon ng dalawang sa tingin ng tao, yung ang realities na sinasabi mo, ay ano yun, nagkakaroon ng iba't ibang realidad kung ano yung truth. Kaya tama ka, yung debate, nagkakaroon ng, yun na, tinatabunan yung katotohanan. Also, if we agree or disagree with that context, doon din papasok kung paano natin susolusyonan itong napakalaking problema na Ay, ngayon talaga. tayo. Totoo, Diba? totoo, Kasi laki. iba't ibang organization, iba't iba rin yung approach, iba't iba yung areglo. Sila Mikay Ebao, we share similar way in such a way that is more of content creation. May content creation sila. Pero kami sa Build Pilipinas kasi we want to work on non-political na strategy muna, no? So sa amin talaga social media capacity building. Naniniwala kami that the infrastructure should be there. It should be ready. Ang reality nito during the elections is yung echo chamber na sinasabi ni Prof kanina na tayo-tayo lang nag-uusap. Ang echo chamber ng opposition is maliit at yung echo chamber ng current administration is twice as big. So kahit gaano tayo kaingay, na tayo-tayo lang, walang mangyayari. And in a bigger context, konteksto ng fake news, ng disinformation, konteksto ng democracy, kahit na ina-advance natin ang demokrasya, kung wala naman tayong audience, and the bigger chunk of the population believes otherwise, then talo tayo. So talagang kami, non-political muna ang strategy natin, magpalaki tayo ng audience para mas marami tayong kausap later on. Kasi, yes, Sige, importante to, no? Kasi baka yung mga nakikinig sa atin or nanonood sa atin, baka sinasabi nila na, ay, ang dami na palang may gumagawa nun, 'di ba? Hindi ko na siya gagawin, no? Pero importante natin na, kunwari, may Build Pilipinas, may Pili Nation, 'di ba? May mga citizens kasi na nanonood na, may gumagawa na pala nun, hindi ko na siya gagawin, or dito na lang ako sa bahay, manunood na lang ako, no? Importante na alam nyo na it's also part of the democracy that you have a responsibility to maintain that, no? So, dahil may Pili Nation na, may Build Pilipinas na, lahat naman tayo ay merong spasyo for participation, Yes. no? Oo. Maganda nga yung sinasabi kasi technically, no, pareho kayo ng purpose, no? Magkaiba ng atake, magkaiba ng audience, for instance. Pero lahat ng ito naman towards sustaining that kind of democracy that we would like to enjoy and At for saka ang the future laki- to enjoy. Ang laki ng problem ng disinformation. Tama ka, iba't ibang atake. Yung iba, debunking. Yung iba, fact-checking. That's part of disinformation. Pati yung iba, they go to the legal process, which is we support. Kailangan talaga nilalabanan ng disinformation in all fronts. Yes. We will not claim that we will solve the problem with our own, dahil lahat ng component. Kaya nga tayo nagkakaroon ng dent because sama-sama tayo ng iba't ibang atake. Iba't ibang atake. Pag nagsama-sama yan, doon nagkakaroon ng change. In Yes. fact, recently, pero ang labanan nga, nasa social media. Ngayon, it's a war against disinformation. I will use the term war. But recently, katulad na nangyari sa Kenya, they were able to change the finance bill na sinusulong nila because ang Gen Zers, ginapang nila yan, information na yan, sa social media. And because of it, kahit na na-approve na ng government nila, na hindi binito ng president nila. And those little things, hindi naman maliit yon, pero pwedeng makaambag tayo Yes. in our own different attacks. And then collectively, parang yung mga journalists, they do the fact-checking. Lawyers, they do the fight against the legal aspect naman ang nilalabanan nila. So, iba-iba yung atake. So, yun, So tama, balik tayo tama. doon, no? Tama 'yon kasi
for instance, isang citizen gusto niyang maghanap ng information about something, no? So kaya nga siya ecology, it's because ang dali nang makakuha ng fake news ngayon, no? Yes. So importanteng ginagawa ng mga organizations na ito kasi at least may option yung mga tao to Tama. look for information other than fake news, no? Tama. So lahat tayo may espasyo na ganito, pero dun sa mga listeners at viewers natin, malaki rin po yung importansya nila, no? Kasi itong mga deepfake na ito, itong mga fake news na ito, it will only last until one informed and active citizenry would call out that information and tag it as fake news. No? Yes. To be fair naman sa mga social media technology natin like Facebook, Instagram, madali na mag-report ng fake news. No? Meron na silang mga 3 clicks lang ata, you can report na this is fake news. So, importante din na alam nila how to detect, Yeah. pero importante rin that you really call out fake news. Kasi magpo-proliferate lang siya. And critical talaga dyan yung nasa academe. Katulad nyo, Prof. Lahat ng nasa academe, mga universities and school, plays a huge role in trying to build that discipline at ma-feed sila ng tamang facts. Yes. And kudos to everybody who is in university and schools, especially the teachers. Saludo kami sa mga professors and teachers who are doing that. Saka tama yung sinabi ni Prof. Charles na kailangan natin lahat maging responsible. Actually, mayroon tayong 120 organization na binran together in 2022 to form the hashtag #FactsForcePH that aims to promote truth and fight disinformation. I know that Tiwa Digital Warriors is part of this coalition. Kaya kino-call out din natin yung hindi lamang tayo mga nandito like the Pili Nation and the Build Pinas. Kumbaga parang marami silang option kung ano yung interest nila, kung ano yung kung saan sila magaling, hindi lamang maging content creator. Actually yung pag-normalize natin nung pag-alam natin na fake news or disinformation, i-report natin katulad ng sinabi ni Prof. Charles, malaking bagay yun na ma-stop yung pagkalat ng mga hindi magagandang mga issues and mga message na dapat hindi na malalaman. Kasi ngayon sa panahon ngayon, yung mga kabataan, saka yung mga, especially not only the kabataan, also the mga senior, ang bilis nila maniwala. Isang beses lang nila napanood, yun na. Kumbaga parang naniniwala na sila na totoo yun. Kasi nakita nilang marami nag-share. Kaya po, I believe dun po sa sinabi niya na it is to be fought in all fronts, no? Kaya ang sa akin po, if I may add lang po, yung sa research ko po previously, was about, malapit-lapit siya sa polarization. Kasi kung how we are triggered, kung ano yung emotion, di ba, since disinformation is intentionally made to trigger us, to evoke emotions, certain emotions, which make it hard for conversations, no, na to happen. So parang yun po yung naging focus, no, na parang there is an attitude, there is a relationship not just to information, but a relationship to yourself. Kung anong klaseng, how you handle emotions when they are evoked, no? Whether we're talking of online or offline. And that's, I think, sa part ng initiative niyo, ang isang sa striking sa akin is community building. So it's not just community building online, but offline as well. For you to familiarize enough with yourself, how do you do yung tao sa tao, no? And in doing so, kahit a little bit lang, ma-safeguard mo yung sarili mo from yung mga emotions that is being evoked by Back to basics, disinformation. no? Back to basics. I'd like to pound on that point, yung sinasabi ni Ms. Mickey that it's a multi-front fight against disinformation. No, na yes, fact-checking is there and it should be there but it's not enough. You know, fact-checking is never enough. Especially kapag sinasabi natin, kasi fact-checking has the tendency to say na mali ka kasi and ako tama. Diba? So, doon, nag-step back agad yung mga tao. But, we're not saying na it should not be there kasi ang Taiwan nga, meron silang partnership, may PPP partnership sila with the private sector ng Taiwan. It's a messaging app in Taiwan wherein Taiwanese people can just, fact-check from that app. Ganun katindi ang civil society ng Taiwan, no? So, yeah, definitely fact-checking should be there, but it's not enough.
So talagang multi-front. And gusto ko na rin siguro i-segue, I would like to say na isa sa mga strong siguro namin, yung forte ng Build Pilipinas is yung data analytics. We have a data analytics team. We do social listening kasi it's very important kung anong conversation na nagaganap sa social media. And ito, lagi nating sinasabi, manindigan, politics and all. Pero yung, alam mo yun, yung last nga na pinakita ng data analytics team namin, yung South China Sea, for example, we saw a very big spike in discussion about South China Sea. Kung makikita nyo sa graph namin, so topic about something else, South China Sea will be like that, sa graph namin. Pero, people are not really, majority are not really talking about the South China Sea. Kung ganyan graph namin, tas South China Sea to, and then this everything else, Bini. Ang discussion tungkol kay Bini. Diba? There was a time na Don Bell ang discussion nung early part of this year. Puro Don Bell. So, nung nilay namin yung graph, ganun siya, South China Sea, and this is Bini. Ganun katindi. So, what we're saying in Build Pilipinas is, ano ang pinag-uusapan ng tao? Dapat doon tayo. Okay, manindigan kung manindigan, but that could also be polarizing. That could also divide us. So, ang ginagawa namin, we find the middle. We find the middle and start the conversation from there. O, Bini pala usapan, di Bini tayo. And then, doon na lang natin sila bit-bitin towards kung ano yung tama, ano yung, di ba? Ano di ba, doon mo na lang i-insert sa conversation ng Bini yung gusto natin na at least maging responsible, maging, for good governance and everything. So, doon pumapasok naman yung creatives natin sa content creation na inserting ourselves in the conversation, and within that conversation, we insert our agenda for, a better Philippines, for democracy, for what is truthful, what is fact, di ba? Parang ganun siya. So ganun yung areglo namin. If I don't know if I'm confusing you. So, hindi siya outright na, ay, mali ka dyan. Bobo ka kasi. Di ba? Ganun ang naging conversation before eh. So, talagang fragmented tayo. And if that kind of conversation will continue, hindi natin ma-address in this information. Kasi napakaraming pockets of bubbles wherein this information could grow in pockets. Di ba? So, what we have to do is parang kailangan nating tumawid from one bubble to another. Kailangan basagin natin yung mga echo chambers. Pero may developments din naman. Yung mga reporting nagiging mas madali at saka may mga technology na kung paano yung mga social media nag-e-effort na in trying to counter this. Because ang dami na tayo nagko-complain. So, hindi naman all is a loss.